we were promised na 8 to 10 months for the delivery. And yung calculation that was supposed to be October to December, yung maging delivery. And so, ang akin dito, Attorney Pachag, kailangan maibigay lahat doon sa mga nawala ng franchise or nawala ng outlet. Every single one of them, one of those na sabi nyo 297, maibigay sa kanila. So sabi nyo, yan ang ginagawa nyo ngayon. Bakit wala nakarating sa kanila? Wala mga abiso? I understand, Mr. Chair, out of the 273, exactly. 273. 273. 273. Out of which 207 were actually issued the order for the installation, and the 20 remaining are subject for cancellation. May mga technical defects po kasi itong new machine as reported. And there are pending 46 new terminals for installation are pending as of September 23, Mr. Chair. Okay. Ma'am Evelyn? Satisfied ka dun sa sinasabi? Sana nga po magkaroon na sila ng mga machine kasi magwa 1 year na po sa October 1 na wala po silang income. Marami pa hong nawalan ng trabaho. Kahit ako nga rin po na-terminate din. So kailan talaga, Attorney Pachag, may gagaranti ninyo na may di-deliver na po yung mga new machines doon sa mga dating lotto operators na nawalan ng pwesto? Mr. Chair, as mentioned earlier in the past, the new contract for the so-called PLS, Philippine Lottery System, has a maximum of 6,500. Tama po ba? Sa gaming po. And as reported also, yung minention ko po kanina, 6,097 ay nag-ooperate, and ito pong 273 nga yung forthcoming for installation, or 207 have already been installed with machines. Kaya yung difference po dito as per information, may mga defective terminals. So yun po yung nako-communicate as per our gaming sector, in charge po doon sa aming terminals, doon po sa provider namin ng machine. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakakatanggap ka ng death threat. Andito ba yung nagbibigay siya ng death threat? Tingnan mo mga mukha nila. Andito. Well, not really coming from the PCSO, pero ano po, syempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 lotto agents po, and nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me kung sakaling kasi nga I was not really expecting na magkakaroon pa po ulit ng committee hearing, I mean about dito sa problema po namin. So ano pong sinasabi sa death threat? Wala po, na mag-iingat po ako. Mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. Mag-ingat. So alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing? Opo. Nung po pang nung pong bago po kayo nagpatawag ulit ng hearing. Nung September 12. Tapos po na na move po sa September 18, di po pa bago ho ngayon today. Okay. I will coordinate with the PNP, COMSEC. Siguro coordinate tayo sa USAA para bigyan ng security si ma'am para masiguro makauwi siya ng maayos sa bahay niya. And Salamat. And then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP. Mabigyan siya ng security 24/7. Salamat po. Okay na, ipablato niyo na po yan, ma'am. Kailangan kasi para mabigyan kayo ng VIP security ng PNP. Ako po ang lalakad dyan para ma-assure na ikaw ay safe at makakating ka sa mga susunod na hearing at walang pag-alinlangan on your part. Maraming salamat po. Grabe naman kung sino ka sa inyo. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Nag-hearing kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to.
Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My Don't apologies. do that again. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approve a policy allowing us to install Lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Ano ibig sabihin po nito? Allowing to install Lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-i-install kayo ng mga Lotto outlets sa mga remittance centers, magbibigay kayo ng mga machines? Mr. Chair, sa hangarin po ng PCSO na madagdagan nga po ang aming revenue, during the past administration, meron na po silang tinawag na Corporate Owned Chain of Business Level 1. Yun po ay, kung kayo po ay you own a business and you have, doon sa level 1 is, ilan ba yun? Ito po ay isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming, if we can possibly actually we already passed corporate owned chain of business level 2 for at least 3,000 units or outlet. Ang maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong Palawan Express o Itataya po. Yung po meron na pong may mga outlet. Yung may mga outlet ng negosyong Opo, existing. tulad ng remittance centers. Tulad nga po ng Palawan Express o So, yung ilan pong po previous yan? ay Luwelier. 2,000? 3,000? Yung pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagkat amin pong iniisip kung meron ng karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng aming produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, Chairman. Ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Di ba, nung last hearing na ikwento nila sa amin, wala pa ata kayo dito noon, na kamaramihan sa kanila, mga senior citizen, mga OFW na nakapag-ipon, mga senior citizen, yung kanilang lifetime savings, in-invest sa Lotto outlet, and then, nawalan sila dahil kinansila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya yung mga Palawan, Luwelier. Bakit yun? Hindi unahin sila. Totoo po yan na naging, yan po ay isa sa amin po naging discussion. Pero siyempre po, ang PCSO ay amin din pong tinutupad yung business, yung judgment. Sapagkat, Ano ang business judgment po, sir? sapagkat pag nagtayo po ng outlet, yun daw pong terminal na gagamitin, that will cost 450,000 pesos. And you need to wait for at least 18 months. Ito pong sa COCB na amin nung tinatawag, wala hong expense on our part. They will use their gadget at their own expense, including their betting platform end-to-end po. So yun ho ang nag-udyok ho sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from. Okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO, pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na yung lifetime savings nila ibinuhos dyan. Mga OFWs nagpapawi sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani. Pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO para sa Lotto outlet and then tinanggal sa kanila yon. Yung po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik.